Hello po. Real talks lang, ano. Pag tignan natin yung nangyayari sa ating bansa, ah, sa, ah, sa politics in particular, hindi maganda. It's tragic. It's sad. Dahil dapat ang president at saka vice president are partners in working together for the country. Okay? Dapat magtulungan yung dalawa. In fact, kung titignan natin yung trabaho ng Vice President, ay nandoon yung, halimbawa, ang President ay hindi niya magawa ang isang bagay dahil maraming mga trabaho o maraming mga issue o maraming mga tasks that are supposed to be performed, then the Vice President will do it. So like for example, may natapos na isang malaking proyekto. Okay? Dahil busy ang President, then the Vice President ay pupunta doon for the opening of that project. So, talagang parang complementary. Gagawin ng isa, pagkatapos tutulong yung isa. Okay. So, ganon ang nakikita natin, ano? Just like in the United States, si President Biden, Joe Biden, ang president, pagkatapos si Kamala Harris ang vice president. So, nagtutulungan sila. Okay, kaya dapat nga next time pagpipili tayo ng president na iboboto at pipili din tayo ng vice president, let us ensure na dapat magtulungan yung dalawa. Okay, magtulungan yung dalawa. Para once they are in office, din maganda ang operation, magiging smooth ang takbo ng government. Anyway, kung titignan naman natin what happened before the presidential election, talagang magkasama yan. Magkasama yung mga si BBM at saka Vice President. Sabi nga, parang ang North at saka South ay nagsama-sama for that. Okay? Para matalo si Leni. But yun, talagang very zealous, very ano yung dalawa, how can we describe their unity? Talagang very strong, very well supported ng mga iba't ibang makapangyarihang politiko sa Pilipinas. But kung i-analyze natin talaga, nagsama-sama yan dalawa para matalo si Leni. Dahil if they are not going to unite against Leni, let us assume na magiging tatlo silang presidential candidates.
Halimbawa, tatlo sila. Plus of course the others. Like, yan, Lini, pagkatapos Bongbong, then Sara. Sa palagay ko, mananalo si Lini. Kaya the only way to beat Lini ay dapat magsama yung dalawa. Ngayon, may mga reasons naman na why the Dutertes ay gusto nila na yung manalo ay kaalyado nila. Kasi talagang noon pa, mayroon na yung marami ng issues against the Duterte like AGK, yung Parmali, at saka graft and corruption, itong question about South China Sea. So marami ng question. Kaya gusto nila na yung mananalo ay kaalyado nila. Okay. Ngayon, yun nga ang nangyari. Nanalo si Bongbong, nanalo si Sara as Vice President. But then, after the election, so makikita na yung differences like this one. Ito yung nakikita kong isang malaking reason. Unang-una, itong si BBM, iba yung kanyang policy with regards sa South China Sea. Sinasabi niya na we are not going to yield an inch of our territory. So ang ibig sabihin, talagang i-insist niya yung maritime domain ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Okay? Ngayon, itong si Duterte naman, alam naman natin na ayaw niyang awayin ang China with regards sa West Philippine Sea. In fact, sabi niya, dapat parang ibigay na yan. I remember yung sinabi niya na yung Hague Court decision is just a waste paper na itapon sa basurahan. Okay. So makikita mo na yung differences. Pagkatapos, yung EJK, mayroon na ring pagbabago doon kasi ang statement ni BBM dapat with regards sa the enforcement of laws against drug, dapat walang patayan o walang killing at saka iba pang mga violent solution, ano? Ngayon, si Kwan naman, I hate drugs, sabi niya, kaya yon papatayin yung mga involved sa drug. Pagkatapos, yung marami pang issue. Kaya hindi nagtagal, talagang medyo nag-away-away itong dalawa. Kasi ini-expect ng mga Duterte camp na dapat walang pagbabago sa policy. But si BBM nag-introduce ng maraming changes sa policy. Okay, kaya yan ang nangyari. May awayan ang Marcoses at saka Duterte camp. In fact, ang may nagsasabi na parang believable na ang plano ng mga Duterte ay yun nga, pagkatapos ng eleksyon, pag medyo nakasettle daw na, they are going to impeach President Marcos. Parang ganun nga, but then hindi nangyari. Instead, nag-backfire. Kaya, yan. Pagkatapos, parang tama yung sinasabi nila, pira-pira lang yan.
Ano ba talaga ang isa pang rason ng awayan ng kwan? It's about confidential funds, it's about budget. Kaya yon ang nangyari. Okay? Kaya ang sinasabi natin, pag hindi magtulungan ang president at saka vice president, it would be a great loss for the country, for the Filipino people. Kaya sana next time, pag magboto tayo ng pag halimbawa pipili tayo, be sure na yung dalawa ay magkasama yan, magsuportahan, hindi lang during election but then after the election para magiging smooth ang magiging palakad ng ating government. So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.